lalo pa nga ikay nakagraduate ng college, ang laki na may tutulong sa ni Mama Ka Business. Isang tawag lang yan, kausapin yung si Ma'am O lang eh. Di ba, kilala niyo po, di ba mga ka-business, yung ating isang sponsor din, si Ma'am O. Oh, nako, piniklabutan tuloy ako. Hanggang ngayon po, hindi pa po siya nakakabayad. Nakatatlong punta na po sa bahay. Babarangay po kami ni Kuya Buknoy. Kasi tumutubo daw po yung pera. Hello po mga ka-business. Good morning. Good morning po. Good morning po mga ka-business. Yan na, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Ay na, nandito po si Ate Mengay at si Kuya Buknoy. Yung vlog natin ngayon po ay patungkol nga po ron sa anak nilang si Jamela. Dahil nga ang pangako ay Sabado darating or Linggo. Dapat kasi nung nakaraang Linggo pa hindi po natupad yon. Tapos dumating na naman itong panibagong Linggo. At ayun na, mag-update po kami sa inyo kung ano na nangyari sa bata. At marami po kasi na mga viewers natin na talagang nag-alala rin. Meron din mga nainis. At ayun, salamat po ng marami sa inyo mga ka-business sa concern. Ano? At kitang-kita naman doon sa comment section yung inyong concern at mga payo. Salamat po ng marami. At yung mga suggestion na rin, no, nandun din sa comment section. So nagpapakita lamang po yun ng pagmamahal, pagmamalasakit, hindi lamang sa ka-business family, ganun din doon sa anak ni Ate Mengay at ni Kuya Buknoy. So ayun po mga ka-business, nagpunta itong dalawa rito ng maaga kasi mayroong nangyari kahapon. At pwede na siguro ninyong umpisahan, Kuya Noy at saka Ate Mengay, na sa ating mga viewers, ano ba nangyari kahapon? Linggo kahapon po. Linggo. Kahapon po, umuwi naman po siya ng gabi na po. Mga Linggo ng gabi. Opo. Linggo po ng gabi, mga alas 8 po. Umuwi naman po siya sa bahay. At hanggang gabi na po Pero wala po si Kuya Buknoy, may nilakad po siya nung dumating yung anak namin po. Tapos yung mga kapatid niya po pagdating, nag-iyakan po silang lahat kasi nasabik sila sa atin nila. Kahit kami rin po, ako po bilang nanay. Kasi kahit pa paano, tumupad po siya ngayong linggo na to. Tinupad niyo pangako niya? Yung pag-uwi niya po kahapon ng Sunday. Ngayon po, nandun pa rin po siya sa bahay namin. Yun nga lang po, masaya naman po kami. Napakasaya namin pong nakita namin po siya. Nawala din po yung alalahanan namin sa kanya. Hindi naman po siya nag-asawa. At hindi rin po siya buntis. Yun, sabi niya po sa amin, nagtatrabaho lang daw po siya. Wala pa daw po sa kanya wala pa sa kanyang isipan ng pag-asawa kasi nasa tamang panahon daw, sabi. Opo. Tsaka kinausap naman po namin siya sa bagay na hindi niya pag-uwi ng ilang buwan. Yun nga din po, yung sabi niya sa amin na mag-iipon siya para sa amin, sa pamilya niya. Okay naman po kahit wala siyang nadala. At least, napanatag po yung kalooban namin mag-asawa. At pinaiwan din po namin siya sa kanyang trabaho. Sabi namin po sa kanya kung hanggat maaari, mag-resign na lang po siya at maghanap po siya ng bagong trabaho, yung malapit na po sa amin. Ang sabi naman po niya sa papa niya, gagawin naman niya po, pero hindi daw madali pa. Hindi daw madali pa. Kasi pag oras umalis sa doon at hindi wala siyang prosesong gagawin na kumbaga sa madalas salita yung siguro mag-file ng resignation or what. Kasi affected daw yan pagka mag-apply siya sa ibang trabaho. Sabi nga niya na nga ay mag-appear daw yan doon. Magiging komplikado ang kanyang kwan mag-apply siya sa iba.
Hindi daw ganun kadali na pag sinabing paalisin namin siya, huwag na siyang pumasok, agad-agad. Hindi kailangan pa niyang, siyempre, maaari magpaalam, siyempre, ganun talaga. Kami talaga, para sa akin, kung hanggat maaari, huwag na talaga siyang bumalik kung para sa akin lang talaga eh. Opo. Bahala na talaga. Ganun din naman po, wala rin naman po siyang naipon. Wala rin naman siyang naiipon. Sa haba ng buwan na pinagtrabahuan niya, wala rin siya pong naitulong sa papa niya, sa kapatid niya. Pero okay lang po, basta aalisan niya po yung trabaho niya, naghanap po siya ng mas malapit dito na kahit maliit lang yung sahod, magkakasama po kami. Yan nga lang po, sa dami niya po kasi nasabi sa amin na pag-iipunan niya para sa papa niya. Pero okay lang po kahit wala. At least naging panatag naman po yung kalooban namin at nakita namin po yung sitwasyon niya na malusog naman po siya. Ang pinanginayangan lang po namin kasi noon, dahil sa sobrang tagal niya hindi nagpakita, nag-alala po talaga kami. At nagpapasalamat din po kami sa lahat po ng viewers, sa inyo po, sa concern niyo po sa amin ni Kuya Boknoy at sa pamilya namin po. Huwag na po kayong mag-alala kasi nakarating naman po siya sa bahay namin. So ganun nga po, kanina umaga, kasi gabi na rin ako nakauwi. Dahil may importante din akong nilakad. Kanina umaga, mga alas 5 siguro yun. Talagang hindi ko maiwasan mga kabisnes na magalit ba, yung medyo tumaas ang boses ko. Dahil siyempre bilang magulang hindi ganun kadali na para bagang hindi malaman kung may respeto ba o wala. Medyo nataasan ko talaga siya ng boses, pero sabi ko hindi na nagagalit ako sa iyo. Talagang dito lang nararamdaman ko kasi nandun yung kumbaga halo na nandun yung galit mo, tapos nandun yung kaba kung ano na nangyari sa kanya. Talagang nagagalit ako sa kanya nung pagka kinausap ko siya kanina umaga. Sabi ko bakit ganun ang nangyari at hindi ka man lang nag-info sa amin kung ano na ang naging kalagayan mo sa trabaho mo. Sabi naman niya, yun lang naman po ang naging mali ko pa Inamin ko naman yung nagkulang ako doon. Sabi ko, yun nga alam mo naman pala So bakit naman ganun? Na hindi ka man lang tumawag sa amin ng baga regular ba? Yung kada araw, kung araw-araw, kahit sabihin natin every 3 days, sa loob ng isang linggo may 3 beses man lang o ganun, kahit papaano. Kasi sabi ko sa anak ko, Jamela, hindi biro sa isang magulang na mag-aalala sa'yo. Kasi hindi namin alam kung ano na nangyayari sa'yo Namatay ka na ba dyan? Or ano bang naging una, napunta ka na ba sa mga sindikato? Siyempre, ang isipan namin yun po, ang binanggit ko sa kanya kanina, talagang tumaas talaga ang boses ko. Pero okay naman po, kasi binigay niya na po yung saktong address at binigay niya na po lahat ng kung saan kami pwedeng pumunta po sa Makati. At pwede na po siyang sunduin ni Kuya Boknoy pag Sunday po, pag off niya po galing sa trabaho. Tapos ihanda niya na rin po na mag-apply din po siya ng trabaho. Pero magpapaalam pa din po siya sa amo niya para makalipat po sa iba. So yun mga ka-business Kuya Boknoy, may ilang tanong lang siguro kami ni Mrs. Ka-business sa kapakanan ng ating mga viewers. Bakit sa loob ng 7 buwan na hindi siya nagpakita sa inyo? Tama, diba? 7 buwan So matotal 7 buwan na hindi niyo siya nakita, hindi siya nagpakita. At sa loob ng halos 4 na buwan ay saka lang siya, ibig sabihin 7 buwan hindi nagpakita, tapos nagkaroon kayo ng komunikasyon huli sa kanya after 3 months pa, diba? 3 months. So 3 months, tapos tumakbo ulit ang halos mag-4 na buwan, ay wala na ulit komunikasyon. Wala ulit, putol-putol po sa salita. So, ang naitanong niyo po ba kay Jamela
kung saan napunta yung kanyang pinagtrabahuan, yung sahod ba? Sa akin po na itanong. Kasi, excuse lang po sa kaalaman po ng ating mga viewers, batay kay Kuya Buknoy, na kwento ni Jamela sa kanila, si Jamela ay mayroong sahod na 54,000 a month. 54,000 a month. Siya lang mag-isa. Naitanong niyo ba sa kanya kung saan napunta yun, yung 54,000 a month? Ang sinasahod niya. Ano po, nung nakausap ko siya nga, nung ukol dyan, tinanong ko, sabi ko, di ba may nabanggit ka sa amin noon, nung tumawag siya sa amin, na nainain po kami nung mga time nung nakalipat na nga siya ng trabaho. So, hindi sabi ko nga, bakit nakalipat ka ng trabaho, ba't di namin alam? Tapos ang sabi niya, medyo maganda daw ang kita. Yun naman kasi talagang sinabi niya noong mga una Malaki daw po na malaki ang kita. Na, ano ba yun, $1.5 US ba yun sa isang buwan? Di, sabi ko, dapat na-inform mo kami, ukol dyan. Tapos ito na nga ngayon, na itanong ko sa kanya, bakit hindi, wala ka man lang naipon, napakalaki ka mo. Yung pala, ang ano niya nakita niya, per ora ba yun? Per ora. Yun na naman ngayon ang binanggit niya sa akin kanina umaga. $3 per hour. So kung sumatotal nga yan, napakalaki talagang halaga yan. Sabi ko, nasaan napunta ang pera mo? Ngayon, sabi niya, nagbabayad daw siya ng parang upa dun sa isang dormitory. Excuse Ate Mengay, sa dormitory, hindi po kayo gagastos na malaki ang upa dyan kasi nga dorm. Ibig sabihin, biyak-biyak, hati-hati yan bawat isang nandoon, no? So, sobrang laki naman. Siguro kung halimbawa pipresyohan natin yung dorm na 10,000. Dorm, 10,000. Meron kaming mga kakilalang nagdo-dorm. Ang bayad lang sa loob ng isang buwan ay 3,000. Diba? Maganda na yon. Maganda na yung klase ng dorm na yon. 4,000, sabihin natin ganun. Maganda na yun kasi per kwarto yan maliit lang. At saka minsan, higaan lang, di ba? Bed space na marami silang magkakasama na tulong-tulong sila sa bayad ng upa. So, 54,000 a month, ni minsan sa loob ng 7 buwan, hindi siya nakapagpadala. Nakapagpadala naman po, 200 po, 2 beses lang po siya nakapagpadala. 200 pesos? 2 beses, so bali 400 pesos ang naipadala niyo sa loob ng 7 buwan? Opo. Oh. Ay, saan daw napunta? Doon lang sa pambayad sa dorm? Yun po. Ano yung 5-star hotel? Sa sarili niya lang daw po. Sa mga... Kaya yung bagay po na yun, nga, yung ukol dun sa sweldo niya, talagang kinukumpronta ko siya ukol dyan sabi ko, saan ba talaga napupunta ang sweldo mo? Sabi nga niya, nagbayad siya ng dormitory, 3,000 plus yata. Tama ako, di ba? 3,000 plus, binanggit niya. Kuryente to. Tapos, tubig yata, tapos pagkain niya pa, kung ano-ano pa. Sabi ko, malaki pa rin natin ka ako, anak, na malaki pa rin talaga matitira sa'yo malaki pa rin. Mas malaki pa ang sahod mo kaysa sa akin, sabi ko. Pero bakit wala kang natitira? Kinukumpronta ko po mga kabisnes, sabi ko, hindi kaya. Sabi ko, tapatin mo ako, Jamila, sabi ko. Meron ka bang kinakasama na hindi na, siyempre hindi namin alam, hindi mo sinabi, kaya naubos ang pera mo, siyempre, anong mga gastusin nyo doon, kung ano-anong mga pinanggagawa nyo, o di na kaya nag-asawa ka talaga na hindi namin alam, may tinatago ka ba? Wala naman daw po talaga. Pero nakakapagtaka din po kasi sa sobrang laki ng sahod, wala po talaga siyang maipon. So yun kung maaaring mapanood ito ni Jamela na pagpasensya mo na si Papa Ka-Business kasi parang inilalagay ko lang din kasi yung sarili ko kay Kuya Buknoy. Halimbawa si Papa Dins, di ba? Ganyan ang nangyari, sobrang sakit. Tapos ang nangyari nagpagod siya nang wala. Di ba? Parang ganun nga po talaga. Anong purpose? Bakit nagkaganon? Ako naniniwala ako na maaring yung sahod niya talagang ganon, 54,000 kasi ganyan yan sa mga ganyang company. Siya naman nagsabi na $3 per hour. Tapos nag-12 ang pasok niya is 12 hours a day. Opo. So kinumpute namin nasa 54,000 a month mga ka-business. So bawas na yung day off niya. Ang problema pati araw ng linggo minsan may trabaho siya, di ba?
Meron ba? Minsan, meron. Minsan may trabaho. So, malaki Bawas sana. din yung yung mga beneficiary. Ano ang sabi ni Jamela Kuya Buknoy noong kinumpronta mo siya sa bagay na yan? Sinabi mo, baka naman may tinatago kang kinakasama o Oo. baka nag-asawa ka na. Saan mo ginamit yung pera? Oo. 54,000 a month. Sabihin na natin 4,000 sa dorm. Sa tubig niya, kalimitan 500 sa tubig, 500 sa ilaw, so 5,000. So may natira pa siya 49,000 pesos. Asaan na yun? Yun nga, Pagkain lahat. binanggit ko nga sa kanya talaga yan, kinumpronta ko siya ukol dyan. Yun lang ang pinaliwanag niya sa akin eh. Yun lang, yung sa pangsarili niya, yung sa araw-araw pagkain niya, tsaka yung, siyempre, doon na yung, basta sa kanyang pang-araw-araw, at saka yung sa bayad sa dormitory. Sabi ko, laki pa nga natitira. Wala naman siyang may mababanggit sa akin kung saan. Sabi ko, nasaan nga ang pira mo? Kaya kinumpronta ko siya, may kinakasama ka ba? Mayroon ka bang naging asawa ngayon? Hindi mo sinasabi sa amin? Wala naman daw talaga. Sabi ko, nasaan nga ang pira mo? Ano sabi niya? Hindi wala siyang may papaliwanag ukol doon. So yun po mga ka-business, kaliwanagan lang po sa ating lahat. Ito pinag-uusapan, binuksan ko yung topic niya patungkol dun sa sahod ni Jamela, hindi dahil sa interesado tayo sa pera, kundi magsilbing aral, no? Sa mga kabataan, sa mga nagtatrabaho, no? Na kung paano sinupin. Dapat kasi naipapaliwanag natin kay Jamela yung ganyang bagay di ba? Kasi si Papa Dins nung nagsimula na magtrabaho, hindi naman ito comparison. Parang kumukuha lang tayo ng example, no? Si Papa Dins po kasi nung nagsimula siya magtrabaho, pag sahod niya, talagang lahat ng sahod niya binibigay kay mama, no? Binibigay niya lahat. Tapos si mama niya ang Yes, opo, ATM po 'yon. Si mama niya ang nagbabudget ng kanyang pamasahe, panggastos, baon. 'Yon. Ganon. So, ang ibig ko lang sabihin, malaki kasi ang bentaha kapag alam ng magulang, no, yung patungkol sa sahod ng anak, lalo pa nga bago pa lang na naghahanap buhay para ma-guide, di ba? Mai-guide mo sila. At kung may gusto silang bilhin, magsabi kay mama, di ba? Pagka okay, ibig sabihin hindi naman lalabas na para bagang luho yung bagay na bibilhin, hindi pagbigyan. O ngayon, kapag halimbawa ang lumalabas luho at parang kayabangan, hindi dapat pagbigyan. So ganun ang natin dyan sa mga kabataan, lalo pang at nagsisimula pa lang para kumita ng sarili nilang pera sa pagtatrabaho. So yun, walang masabi si Jamela sa bagay na yun. Kinumpronta ko rin siya, kuya. Kasi meron ng tao na punta sa amin na nakamutol. Yung tungkol nga sa utang niya na ibabarangay. Paano, sandali. May utang si Jamela, magkano? 13,000 daw po. Hindi namin alam. February pa daw po yun, nung nasa ospital si papa niya. Oh? Ang sabi daw po kasi nung anak ko, sangla siya ng ATM, tapos nasabi niya na naoperahan po si papa niya. Tapos pinautang po siya nung sinanglaan niya. Hanggang ngayon po, hindi pa po siya nakakabayad. Nakatatlong punta na po sa bahay. Babarangay po kami ni Kuya Buknoy. Kasi tumutubo daw po yung pera. Sabi ko naman po dun sa inutangan niya, matagal na pong hindi umuwi yung anak ko. At saka wala din kaming... Hindi nyo alam. Hindi namin Wala alam po kami nung pinautang niya. So ibig sabihin, ginamit pa ni Jamela yung pagkakaroon ng sakit ni Kuya Buknoy. Yun ang dinahilan niya para makautang. Ngayon, nung nakuha yung pera, may binigay ba sa iyo para sa pagkakasakit ni Kuya Buknoy? Wala po. Kahit magkano? Meron po siyang naibigay nung February 1st week po ng 2,000 kasi po yung scholar niya po kasi late na po dumating. Hindi. Ate Miguel, ang tinatanong ko po, yung galing doon sa inutang niya na 13,000, wala po. Wala po siyang naibigay. ginamit niya ba yon para sa pagkakasakit ni Kuya Buknoy? Wala. Wala po.
O kasi nung nagkasakit ang Kuya Buknoy, kami ni Mrs. Ka-Business po ang parod pa rito eh. Opo, wala. Lahat ng gamot, lahat ng kailangang bilhin, mga colostomy, etc. ay kami talaga ang sumagot. At salamat din doon sa mga ka-business natin na nagmalasakit din. May mga nagpaabot din ng tulong, di ba? Nung panahon ng nasa ospital si Kuya Buknoy. At wala akong matandaan na Mengay na may binanggit ka, Kuya, ganito ng utang kami. So ibig sabihin hindi pala ninyo alam ginawa niya yon. Bakit ganon? Tinanong mo sana sa kanya. Tinanong ko po siya kagabi. Bakit Sabi ko, anak, may babae at lalaki na mag-asawa na pumunta dito na sinanglaan mo ng ATM na February mo pa daw yun inutang at ang sabi mo, bibigay mo kay Papa kasi nasa ospital. 3 beses na siyang bumalik, kinakausap niya kami, wala naman din kaming maisabi na hindi ka naman talaga pumupunta, hindi ka rin nagpaparang, nakita ko yung mga text at saka message mo na apakahaba na ng text ng nanay mo, hindi ka talaga nagpaparamdam. Ano sabi niya? Sabi niya, ano daw po, tubo na lang daw po yun. Pero sabi ng nanay, yung mag-asawa, kakakuha lang daw yun nasa ospital yung papa niya, yung pera na yun. Sa 13,000 po, tumutubo po yun eh, ilang buwan na. Wala naman po kami. Sabi ko sa kanya, Wala tayong alam dun eh. Wala po kasi kami alam dahil hindi naman po talaga siya nagbibigay sa amin. Panahon na nasa ospital kami. Ang natatandaan ko lang po, nung nakatanggap siya ng scholar, 2,000 po binigay niya kay Kuya Buknoy. Pero ito po sa utang niya sa ATM na sinangla niya, Hindi nyo alam. Hindi po talaga. alam. Paano yun? Kung ipapabarangay, may karapatan ba yung sila ang Hindi. ipabarangay? Di ba hindi ba? Hindi. O kasi hindi naman sila ang kausap eh. Si Jamela ang kausap eh. At saka si Jamela ay nasa gustong gulang na, ilang taon na? magto 25 na. Magto-25 na. Si Jamela ang dapat habulin nila kasi unang-una yung pera napunta kay Jamela. Hindi naman nagamit doon. At saka hindi nyo alam. Diba? At saka kaninong ATM yun? ATM niya. Kanya O ATM niya rin naman. Si Jamela dapat nilang pinakamabuti niyan siguro i-advise niya si Jamela makipag-usap. Yun din po sinabi ko sa kanya kagabi kasi 3 beses na nga pong bumalik yung mag-asawa kasi sayang naman daw po yung pera ng anak niya na pinautang. Totoo yun. Kasi yung mga ganyan nagpapautang, umaasa rin yan na kahit paano tutubo ng, di ba, ng konti. At Tsaka hanap buhay na nagpapautang yun. bukod sa hanap buhay, minsan kasi mga ganyan, hindi naman talaga naghahanap buhay ng pautangan, pero dahil sa naawa, gustong makatulong dahil ginamit yung pagkakasakit ng tatay na nasa ospital na operahan, eh syempre maawa, o sige, o parang pinaka-prenda yung ATM. Ay nako Jamela, anak, ganito, tutulungan namin kayo na masolusyonan lahat yung mga problema na yan. Siguro kung bakit nga pala ayaw makipag-usap ni Jamela sa amin? Ayaw kami makita. Siguro, nahihiya siguro siya sa nangyayari ng ganyan. Hindi kasi Isa siguro nga yan sa dahilan kung ba't hindi siya umuwi dahil yung utang niya na hindi namin alam, siyempre. Yun, isa po yan sa ko na kung bakit siguro niya hindi siya umuwi dahil mayroon pala siyang utang na hindi namin alam. Yeah, kasi yan yung utang na huling nanil sa amin. Pero yung mga nakaraan na bago po mag-December, binayaran ko po lahat is 18,000. saan niya ginamit yung 18,000? Saan niya kanino niya inutang yun? Yung mga nagpapautang po dito sa Terra Nova na Sa weekly po. pag-aaral pa ba niya yun? Yun daw po yun sa pag-aaral niya. 18,000 po yung binayaran ko noong December. Alam mo din yun. Yun po yung laging naniningil na nagagalit si Papa niya nang hindi pa po siya nagkasakit kasi laging nakamotor. Pupunta po sa bahay namin. Tapos, Yung during nag-aaral pa yata po siya noon, yung mga nagamit hindi, tapos na rin siya ng pag-aaral noon. Nakagraduate siya ng September. Excuse mo na, naiintindihan ko na, nakuha ko na yung sirkulasyon ng istorya. So, ganito po, Ate Mengay, kay Buknoy, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos, andyan na siya, buhay. Opo. No? Buong buo.
tumaba nga lang, no? Parang nakita ko sa picture, pinakita yung picture sa akin kay Buknoy. Tumaba yung bata. Tapos hindi siya na sindikato. Hindi naman po. Hindi siya buntis. Hindi po. Hindi natin alam kung meron siyang ka-live-in. Opo, yun lang po ang hindi namin alam. Diba? Opo. Ngayon, maraming bagay pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon Diyos, no? Kaya bukod na natin may ngayon ganito, yung sa akin lang, Jamela, yung pagbablog sa inyo, sa iyo, na pinakiusap sa akin ng iyong mga magulang, ay tama yung kanilang naisip na ideya kasi walang ibang option. Wala talaga. Communication. Buti na lang merong vlog. Kasi kung wala yung vlog, hindi ka matatauhan. Hindi ka maaalarma. 'Di ba? O kita mo ngayon, kung tutuusin yan, napilitan eh. Napilitan talaga siyang umuwi kasi pagka hindi siya umuwi, talagang tutuhanin natin, magpapatulpo kung ano pa. 'Di ba? Kasi ikaw ba naman, anak mo hindi nakikita. So, anyway, ando na yun, no? Tapos na yung istorya na yun doon. Makauwi na siya. Bakit ka magagalit sa amin ni ate mo? O sa akin, bakit ka magtatampo sa amin, anak? Ayaw mo kaming harapin. Ayaw mo kaming kausapin. Na din sana makipag-usap ka, di ba? Ate, kuya, pasensya na kayo ha. At salamat kasi sa pamamagitan ng inyong vlog, ayun, natauhan ako, kaya nagsikap ako umuwi. Hindi ko alam kung ano yung nasa puso mo, pero yan sa akin, nilalagay ko lang sarili ko sa akin. Dapat sana ganun, ano? Ngayon, kung halimbawa nagtatampo ka anak dahil sa inilabas namin yung iyong mukha, picture sa aking vlog, ngayon pa lang, humihingi na ako sa ng paumanhin, pero yun ay kagustuhan ng iyong mga magulang. No, nak? Kagustuhan yun ng iyong mga magulang at kami naman ay pinag-aralan din namin yan bago kami magdesisyon, bago kami pumayag. At napagtanto ko, Jamela, na talagang walang ibang paraan kundi yun lang. So inilagay mo kasi kami sa sitwasyon, anak, na no choice. Di ba wala nang iba? No choice na kami. So wag ka na sanang magtampo sa amin ni ate mo, kay Mrs. Ka-Business at saka sa akin at sabi kasi ni Kuya Buknoy, pagpupunta kami raw doon, aalis daw siya, di ba? Ano po, Mag-vlog. Aalis daw siya. Hindi, kahit hindi mag-vlog. Kakausapin, kahit walang vlog, walang problema dyan sa vlog. Walang ano dyan sa vlog na yan. Makipag-usap lang ba? No? So ayun na mga ka-business naming minamahal. So at least, Mrs. Ka-Business. Ayun, sa pamagitan ng pagbablog na, nakita ka nga, nakauwi ka. Ngayon, sana, sa pag-uwi mo, yun nga, biniling ko naman din kay Ate Menga na sana, lumipat ka na lang ng ibang trabaho. Or dito ka sa magulang mo na dito ka rin uuwi. Ngayon, ang ano ko naman, nakapag-aral ka naman, nakapag-graduate ka ng HRM, bakit magka-ano ka sa call center, di maghanap ka ng yung pinag-aralan mo talaga na magagamit mo. Yes, tama. Kasi sayang naman kung ubusin mo yung oras mo sa call center, hindi naman yun ang pinag-aralan mo, di ba? Hindi naman yun ang pangarap mo. Kaya ka nga nag-HRM kasi yun ang pangarap mo, di ba? Ibig sabihin yun yung field. Yun yung gusto mo maging linya ng iyong paghahanap buhay, yung patungkol doon sa HRM na yan. Tsaka nak, masarap magtrabaho na nasa piling ka ng magulang mo. Di ba, di mo ba napangarap na pag uuwi ka, or pag may sweldo ka, meron kang bibigay sa magulang mo, makakatulong ka, kahit man lang sa pag-upa ng bahay, pagkain ng mga kapatid mo. Hindi mo ba pinangarap yun, nak? Sana magkaroon ka ng isip na sana pag uwi ko, meron akong ibibigay sa papa ko na pambili naman lang niya ng kailangan niya sa sakit niya. Yun lang sana sa akin, anak. Maaari, umalis ka na sa pinagtatrabahuhan mo, umuwi ka muna dito sa kila mama mo habang naghahanap ka ng panibagong trabaho.
Ngayon, hanapin mo na yung pinag-graduatean mo na. Yung pinagtapos mo. Kasi sayang yung panahon. 25 years old ka na. Sayang yung panahon kung uukol mo lang sa call center yung pinagpaguran mo na pag-aaral. At sana, maisip mo, makatulong ka sa kanila. So yun, yun mga ka-business, ano po, kay Jamela ulit na, yung tungkol dyan sa vlog, walang problema, hindi tayo magba-vlog. Makipag-usap ka sa amin, tanggapin mo kami ni ate mo na makausap ka namin, ano? At para mawala na yung ano ng dibdib mo rin, 'di ba? Sa patungkol sa amin ni ate mo. Huwag ka na magtampo. Walang problema sa pagba-vlog. Hindi tayo magba-vlog. Pwede kami pumunta diyan sa inyo or ikaw pwede kang pumunta rito sa bahay na hindi naka-vlog, no? Ito, kaya natin ito ibina-vlog ngayon dahil sa update ito eh. Ano daw ba nangyari? Dumating na siya. Yun. So yun po mga ka-business, siguro po ay hanggang dito na lang. Ate Mengay, kay Buknoy, may gusto pa ba kayo sabihin? Sa lahat po na nag-pray po sa anak namin, maraming salamat po. Okay na po ang kalagayan niya. Opo. Salamat po sa mga concerns na yun nga, na sana makauwi. Ayan po ngayon, nakauwi na po siya. Naitupad po yung naging pangako niya. Yun po, sana anak, ito, ano ko rin, message ko sa'yo. Na tama nga yung sinabi ni ate, kung hanggat maaari ay umalis ka na dyan sa trabaho na yan. Ano naman nak, pwede naman may proseso. Di mag-resign ka, resign nga. May reason May naman letter. kasi yun eh. Bakit ka nag-resign? Parang kay Papa Dins nung Tsaka una. karapatan mo naman di mag-resign, di ba? Tama. Kung gugustuhin. May reason yun. Tapos hindi yun makakasira sa iyong panibagong apply ang trabaho. Kasi pag nakita nila yun, bakit nag-early resign ka rito? Ano naman eh, hihingiin yung reason. Si Papa Dins nun, natatawa nga ako kasi ang reason niya is mababa po ang sahod, ang binibigay sa aking sahod. Yun ang nilagay niyang reason. Yung susunod na in-applyan niya, siya ang tinanong kung magkano bang gusto mong sahod. Kasi college graduate ka eh. Ikaw magcho-choice kung saan mo gusto magtrabaho. Tsaka pipiliin mo naman din kung ay kategory no kung tama ba to sa pinag-aralan ko. Kasi nakapagtapos ka naman Wag mong sayangin kasi sayang talaga. Si mama mo tsaka si papa mo ang daming pangangailangan. Lalo na si mama mo buntis, wala pa tong gamit. 'Di ba? Ayun, so at saka isa pa, Jamela, alam mo ba na ito, pakinggan mo ko ha. Si mama ka-business mo, ang laki na may tutulong sa iyo pagpunta diyan sa abroad. Kasi ang daming mga kakilala si mama ka-business mo na mga maaayos ang kalagayan diyan, malalaki ang posisyon sa kumpanya. Lalo pa nga ikay nakagraduate ng college. Ang laki nang may tutulong sa iyo ni mama ka-business. Isang tawag lang yan. Kausapin yung si Ma'am O lang eh. Di ba? Kilala niyo po, di ba mga ka-business, yung ating isang sponsor din, si Ma'am O. Nako, kinikilabutan tuloy ako. Si Ma'am O talaga nagsabi sa akin yan na sabi niya, Mrs. Ka-business, muli pag-usap namin, kaya siya talagang overtime siya ng overtime ngayon kasi ang daming kulang sila sa tao. Sabi niya nga sa akin, kung meron mga makilala ko na pwede mag-apply doon. Yes. Excuse me po sa Canada po yan. Opo. Canada. Hindi yan. Kaya sabi ko, sayang yung panahon. Lalagay ka doon. Ang dami nangangarap dyan na makapunta sa bansa na yan. Pwede ba akong pumunta? Huwag naman po iwanan, mahal. Dito lang tayo. So, okay na. Okay na. So yun po mga ka-business, salamat po salamat na marami sa pagtsatsaga, sa suporta, sa pagmamahal. At yung hindi pag-i-skip ng ads, malaking tulong po yung mga ka-business. At ayun, by October, may awang pa ng Diyos tayo ay makapag-proyekto na ng pabahay. Tsaka na, huwag mo sana ikasama ng loob ito dahil para sa'yo, sa kabutihan mo ginagawa namin. Hindi lang ito sa kanila. Hindi lang ito basta vlog. Hindi ito basta vlog lang. Para sa kabutihan mo to na ang inaano namin maging mapabuti ka, hindi mapasama. Right? Yan, God bless po sa ating lahat. Salamat po ng marami. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao
pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi